Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa Bohol, meron daw aparisyon pero hindi buong imahe, kundi kamay lang daw ni Hesukristo. Kapag narinig mo ang salitang guardian angel, ano nga ba ang unang pumapasok sa isip mo? Malanghel na muka, may pakpak, malaporselanang kutis. Ganyan ang ideyang kinamulatan natin na nagsasalarawan sa mga guardian angel. Pero alam mo ba na ang pagiging anghel de la guardia ay hindi mo masasabi kung saang anyo magmumula. Maaring bata, maaring matanda, maaring tao, o di kaya sa anyo ng isang baboy. Tama ang narinig nyo, isang baboy. Ganyan ang nangyari sa kwento natin ngayon tungkol sa isang ginang na nag-alaga ng isang baboy at wala siyang kamalay-malay na ito pala ang kanyang anghel de la guardia na magbibigay sa kanya ng ikalawang buhay. Pero bago natin simulan ng kwentong ito, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat! Si Joanne at Jack Altsman ay 45 taon ng mag-asawa. Meron silang isang anak na babae na nagngangalang Jackie. Pero hindi nila ito kasama sa bahay dahil may sarili na itong pamilya. Sa kabila ng pangungulila nila sa kanilang anak, ay napapanatili pa rin nila na masaya at simple ang kanilang pamumuhay. Nagtatrabaho si Jack bilang isang mangingisda at si Joanne naman ay isang housewife. Mahilig mag-alaga ng hayop si Joanne. Ito rin ang ginagawa niyang libangan dahil madalas siyang naiiwan mag-isa sa kanilang bahay. Meron din siyang mga tanim na halaman sa kanilang bakuran. Kaya naman kahit parati siyang mag-isa, kapag wala ang asawa niya, ay bihira siyang nakakaramdam ng bagot dahil marami siyang pinagkakaabalahan. Noong ika-40 karawan ng kanilang anak na si Jackie, ay nagpa siyang mag-asawa. Naregaluhan ito ng isang pot-belly pig. Dahil noong panahon na yon ay nauuso ang pag-aalaga ng baboy sa kanilang komunidad. Hindi para lutuin, kundi upang gawing alaga. Ang pot-belly pig kasi ay isang uri ng baboy na hindi gaanong lumalaki. Kadalasan din ay itim ang kulay nito. Mayroon din itong maliliit na paa at nakalaylay ang tiyan nito, kaya naman tinawag ito na pot-belly pig. Masayang masaya ang kanilang anak sa regalo nilang baboy dahil matagal na rin pala nitong gusto na magkaroon ng ganitong klaseng alaga. At noong araw ding yon ay pinangalanan nila itong Lulu. Alagang-alaga si Lulu sa bago niyang amo. Maya't maya nila ito pinapakain dahil parang hindi ito nabubusog. Lumalaking masigla at malusog ang baboy dahil hindi lang ito sagana sa pagkain, kundi maging sa pagmamahal at pag-aalaga ng bago niyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo ay kinakailangang umalis ni Jackie upang magtrabaho sa ibang lugar. Wala siyang ibang pwedeng pag-iwanan kay Lulu sa kanilang bahay, kaya naman ibinalik na lang niya ito sa kanyang mga magulang upang maalagaan ito ng maayos. Hindi naman nagdalawang isip si Joanne na tanggapin ang baboy dahil sadyang mahilig ang matanda sa mga hayop. Tuwang-tuwa si Joanne sa bago niyang alaga dahil sadyang makulit si Lulu at matakaw. Kaya naman ilang linggo pa lamang si Lulu sa pangangalaga ni Joanne ay malaki na agad ang nadagdag sa kanyang timbang. Naging malapit si Lulu kay Joanne, kung nasaan ang kanyang amo ay naroon din siya. Madalas silang gumagala sa kanilang lugar. Kaya naman hindi maitatanggi ni Joanne na si Lulu ang pinakapaborito niya sa lahat ng kanyang mga alaga. Isang regular na umaga para kay Joanne ang gumising ng maaga upang magluto ng kanilang agahan. Matapos nilang mag-almusal ay umalis agad si Jack upang pumunta sa dagat para mangisda. Pero nung umaga na yon ay walang kamalay-malay si Joanne na may mangyayari palang masama sa kanya. 8:00 ng umaga habang nasa kusina si Joanne, ay biglang nakaramdam siya ng pagsikip ng kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga at umiikot na rin ng kanyang paningin dahil inaatake na pala siya sa puso. Kaya naman ilang sandali pa ay bumagsak na si Joanne sa sahig. Kahit sobrang sakit na ng kanyang dibdib at hirap na hirap sa kanyang nararamdaman, ay pilit siyang humihingi ng tulong. Pero walang makarinig sa kanya. Gustuhin man niyang tumayo upang maabot ang teleponong malapit sa kanya, ay wala na siyang lakas upang maabot ito. Nahawakan ni Joanne ang isang alarm clock, kaya naman kahit hinang-hina na siya, ay pinilit niya itong ibato sa bintana at nagbabaka sakaling may makapansin sa kanya.
Pero tanging ang alaga niyang aso lamang ang lumapit sa kanya. Nawawalan na ng pag-asa si Joanne at tumatakbo na sa kanyang isip na baka yun na ang huling araw niya sa mundo dahil malabo na may makaalam sa nangyayari sa kanya. Pumikit na lang si Joanne at nagdasal at pagdilat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanya ang alaga niyang baboy na si Lulu at nakatitig ito sa kanya. Ilang sandali pa ay biglang tumakbo si Lulu at pilit na lumalabas sa loob ng bahay. Nagkanda sugat-sugat ito dahil pinuwersa niya ang pinto upang siya ay makalabas. Dali-daling tumakbo si Lulu sa kalsada at nagpatay-patayan. Ilang mga sasakyan ang dinaan-daanan lamang siya hanggang may isang sasakyan ang huminto at nang bumaba ang lalaking driver nito ay agad tumayo si Lulu at naglakad patungo sa kanilang bahay. Napansin ng lalaki ang mga sugat ni Lulu kaya naman sinundan niya ito hanggang sa makita niya ang isang basag na bintana. Pagsilip niya ay nakita niya si Joanne na hirap sa paghinga kaya dali-dali siyang tumawag ng tulong upang madala si Joanne sa pinakamalapit na ospital at sa kabutihang palad ay naisugod agad si Joanne sa emergency room at nailigtas ang kanyang buhay. Kumalat sa iba't ibang panig ng mundo ang tungkol sa kabayanihang ginawa ng baboy na si Lulu. Marami ang napahanga sa ginawa niya para mailigtas ang buhay ng kanyang amo. Kaya naman maging si Oprah ay inimbitahan si Lulu na bumisita sa kanya upang kilalanin ang ginawa nitong kabayanihan. Ayon kay Joanne, sobrang laking pasasalamat niya sa ginawa ng kanyang alaga para sa kanya. Kung hindi dahil kay Lulu ay malamang may masama nang nangyari sa kanya. Kaya simula noon ay tinuring niya si Lulu bilang kanyang anghel de la guardia. Maraming salamat sa pakikinig. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Marami pang lugar sa ating mundo ang hindi pa napupuntahan ng tao. Hindi natin alam, malay mo, isa sa mga lugar na yon, dun mo matatagpuan ang forever mo. Charot, syempre walang ganon. Pero hindi natin masasabi na sa bawat lugar na hindi pa nadidiskubre ay may mga misteryo o mga sikreto na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lang ng isang lalaki na aksidenteng natuklasan ang isang lihim na lagusan sa gitna ng kagubatan at sa kanyang pagpasok sa loob ng lagusan ay kinalabutan siya sa kanyang nasaksihan. Kaya sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang kanyang nakita. Pero kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat! Sabi nila, bawat lugar ay may nakatagong kwento. Halimbawa, paaralan na dati daw simenteryo. Tagubata na pinamumugaran daw ng engkanto. O di kaya ay ilog na nangunguha raw ng tao. Pero ang mga kwento na yan ay mananatiling kwento hanggat walang ebidensya o patunay na ito ay totoo. Kaya may mga taong handang isakripisyo ang sariling kaligtasan para makamit lamang ang sagot sa mga katanungan at madiskubre ang mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Gaya na lamang ng bida sa kwento natin ngayon, may isang treasure hunter na si George Becker na 35 taong gulang at nakatira sa Canada. Sa edad ng 21 ay kinasal na si George sa kanyang asawa. Nagkaroon sila ng isang anak at naging maayos ang kanilang pamumuhay. Dahil si George ay nagmamay-ari ng isang negosyo. Pagtungtong ni George ng 25 taong gulang ay nahilig ito sa pagte-treasure hunting. Noong una ay sa paligid lamang ng kanilang bahay siya nag-ahanap gamit ang kanyang metal detector. Pero di nagtagal ay dumarayo na rin siya sa ibang lugar upang maghanap ng kayamanan. Sa kanyang paglilibot ay marami na siyang nakuwang mga bagay na may halaga tulad ng mga lumang barya, singsing na nabaon sa lupa o di kaya mga sinaunang gamit na matatawag nating antigo. Kaya talagang nahilig si George sa kanyang pagte-treasure hunting dahil nalilibang na siya, nakakapunta pa siya sa iba't ibang lugar at higit sa lahat ay nakakahanap siya ng mahalagang bagay na nakabaon sa lupa. Hanggang isang araw, habang naglilibot si George sa isang bakanting lote na malapit sa isang gubat, ay biglang tumunog ang kanyang metal detector. Senyalis na may metal na nakabaon sa lupa. Maaring bakal, pilak o di kaya iginto. Kaya dali-dali niyang kinuha ang maliit niyang pala upang hukayin at malaman kung ano nga ba ang nakabaon sa lupa.
Nasa 2 talampakan na ang nahuhukay ni George nang biglang may tinamaan ang kanyang pala na isang matigas na bagay. Ramdam niya na yun na ang kanyang hinuhukay. Kaya agad niya itong kinuha mula sa pagkakabaon nito sa lupa. Nang kanyang titigan ng bagay na kanyang nahukay, ay agad niyang napagtanto. Kahit na nababalutan pa ito ng dumi, na ang kanyang nahukay ay isang gold nugget. Kaya tuwang-tuwa si George sa kanyang natagpuan. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakahukay siya ng ginto. Kaya mas lalong lumalim ang kanyang interes sa pagte-treasure hunting dahil sa pangyayaring yon. Hindi pa doon nahinto ang paghahanap ni George ng kayamanan sa bakanting lote. Nagpatuloy siya sa paglilibot dito. Pero wala na itong natagpuan pa. Hanggang sa nagpa siya na ito na pasukin ng kagubatan na malapit sa bakanting lote. Sa pag-asang may matatagpuan pa siyang mga gold nuggets. Kaya dali-dali niyang pinasok ang kagubatan, dala ang kanyang metal detector at maliit niyang pala. Sa kanyang paglilibot ay hindi niya napansin na medyo napalayo na siya. Pero hindi siya nag-aalinlangan na ituloy ang kanyang pagte-treasure hunting. Kaya kahit nasa gitna na siya ng kagubatan, tuloy-tuloy pa rin si George sa paglalakad. At ilang sandali pa ay muli niyang narinig ang tunog ng metal detector. Kaya agad niyang hinukay ang pwestong tinutukoy nito. Masayang-masaya si George dahil iniisip niya na baka gold nugget na naman ang kanyang mahukay. Pero ilang pulgada pa lamang ang nahuhukay niya ay may tinamaan na agad ang kanyang pala na isang matigas na bagay. Kaya sinubukan niya itong bunutin pero hindi niya magawa dahil wala siyang makapitan. Kaya hinukay pa niya ang palibot nito at bumungad sa kanya ang isang parisukat na bakal. Dali-dali niya itong inangat at sa pagkakataong makikita niya kung ano nga ba ang tinatakpan ng malaking piraso ng bakal na yon, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Sapagkat ang bakal pala na yon ay pinto ng isang lihim na lagusan. Hindi malaman ni George ang kanyang gagawin, kung papasukin ba niya ito o ipapaalam sa otoridad ang kanyang natagpuan. Pero nang ibabaw sa kanya ang kanyang pagiging treasure hunter. Kaya matapang niyang pinasok ang loob ng lagusan upang alamin kung ano nga bang misteryo at sikretong nakahimlay sa loob ng lihim na lagusan na yon. Habang nasa loob si George ay pinagmamasdan niyang maigi ang kanyang paligid. Tinatalasan niya ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan siya maglalakad bilang pag-iingat dahil hindi niya alam kung ano ang maaari niyang makita o maengkwentro sa loob ng lihim na lagusan. Ilang minuto lang ang lumipas ay may napansing kakaiba si George. Kaya agad niya itong nilapitan upang malaman kung ano ang bagay na kanyang nakita. Sa kanyang paglapit ay tila nakaramdam siya ng takot dahil isang lumang bomba ang nakita niya. Sa tabi nito ay may mga lumang baril at mga bala na nababalutan na ng lupa. Agad nawala ang takot ni George at napalitan ng pagkamangha. Kaya itunuloy niya ang paglilibot sa loob dahil alam niyang marami pa siyang matatagpuan dito. Matapos malibot ni George ang loob ng lihim na lagusan na kanyang natagpuan, ay agad niyang ipinaalam sa otoridad ang tungkol dito. Napag-alaman nila na ang lihim na lagusan pala ay dating kuta ng mga German, kaya may bomba at mga baril na natagpuan sa loob nito. Hindi man ginto o kayamanan ang natagpuan ni George sa gitna ng kagubatan, ay masasabi nating mahalaga pa rin ang kanyang natuklasan. Dahil hindi lang ito basta lihim na lagusan, kundi isang piraso ng nakaraan sa kanilang kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig. May paniniwala sa ibang lugar na kung saan kapag may nakikita silang batang sobrang kulit, ay ang unang pumapasok sa isip nila ay baka ipinanganak ito ng kulang sa buwan. Yung tipong sobrang hyper at di nauubusan ng energy, na parang nasobran sa kikikiki ng baby. Pero dahil nabanggit ko na rin ang kulang sa buwan, alam nyo ba na hindi biro ang magkaroon ng anak na kulang sa buwan? Dahil ang mga sanggol na ito ay napakasensitibo. Kinakailangan nila ng higit na pagmamahal, pag-unawa at pag-aalaga. Dahil anumang oras ay maaari silang bumitaw at hindi na magkaroon ng pagkakataon na masilaya ng mundong ibabaw. Kaya ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sanggol na isinilang na kulang sa buwan, na sa tingin ng mga doktor ay hindi na magtatagal ang buhay. Pero isang pangyayari ang ikagugulat nilang lahat. Si Benjamin at Lindsay ay 3 taon ng mag-asawa. Masaya naman ang kanilang pagsasama, pero may kulang pa rin sa buhay nila.
Dahil sa ilang taon nilang pagsasama ay hindi pa rin sila binibiyayaan ng sarili nilang anak na alam naman natin na pangarap ng bawat mag-asawa. Si Benjamin ay nagtatrabaho bilang isang photographer at si Lindsay naman ay isang housewife. Habang nagtatrabaho si Benjamin ay wala siyang kamalay-malay na isang magandang balita pala ang sasalubong sa kanyang pag-uwi. Kaya pagpasok pa lang niya sa loob ng kanilang bahay ay agad siyang niyakap ng maigpit ng kanyang asawa. Sabay bulong ng, "Bed na yung kuryente natin." De, joke lang. Sinabi ni Lindsay na magiging tatay na siya at pinakita nito ang isang pregnancy test na may positive na resulta. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa magandang balita dahil matagal na nilang gusto ang magkaroon ng anak at pinangako nila sa isa't isa na magiging mabuting magulang sila sa kanilang magiging anak. Ilang linggo lang ang lumipas ay nagpa-ultrasound na si Lindsay at nalaman nila na lalaki ang batang dinadala niya. At dahil excited sila, ay bumili na sila ng mga gamit ng baby. Dahil gusto nila, bago pa man isilang ang kanilang anak, ay nakahanda na ang lahat ng gagamitin nito. 5 buwan nang nagdadalang tao si Lindsay. 4 na buwan pang bibilangin bago lumabas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero isang pangyayari ang magpapabilis ng tibok ng puso nilang mag-asawa. Dahil sa hindi inasahang pagkakataon, ay biglang sumakit ang tiyan ni Lindsay at nanganak ito kahit na malayo pa ang kanyang abuanan. At dahil doon ang sanggol na kanyang isinilang ay isang premature baby o sanggol na ipinanganak na kulang sa buwan. Pinangalanan nilang Miles ang kanilang anak at kahit na hindi madali ang naging simula ng buhay ni Miles sa labas ng sinapupunan ng kanyang ina, ay nag-uumapaw naman ang pagmamahal na ibinuhos sa kanya ng kanyang mga magulang, pati na rin ng mga doktor at mga nurse na nag-aalaga sa kanya. Mahirap ang magkaroon ng sanggol na kulang sa buwan dahil may chance ang hindi ito makasurvive, kaya kinakailangan nilang manatili sa NICU o Newborn Intensive Care Unit upang mas matutukan sila at maalagaan ng maayos. Bilang magulang, nakakadurog ng puso na pagmasdan ng iyong anak na sa murang edad ay lumalaban na para mabuhay. May isip mo na lang kung bakit ang anak mo pa ang kinakailangan dumaan sa ganong klaseng pagsubok. Pero wala kang ibang magagawa kundi maging matatag at tibayan ng loob dahil hindi ka pwedeng panghinaan para sa iyong anak na lumalaban. Maluwaluhang pinagmamasdan ni Lindsay ang kanyang anak at ilang sandali pa ay nilapitan siya ng doktor upang sabihin ang resulta ng brain scan na isinagawa sa kanyang anak. Sinabi ng doktor sa kanya na may nakita silang pagdurugo sa utak ng sanggol na maaaring ikapahamak nito. Nabigla si Lindsay sa kanyang narinig, magkahalong takot at pangamba para sa kanyang anak ang kanyang nararamdaman. Kaya dali-dali niyang tinawagan ng kanyang asawa upang ipaalam ang masamang balita tungkol sa kalagayan ng kabilang anak. Nang marinig ni Benjamin ang sinabi ni Lindsay, ay hindi na ito nagsayang ng oras at pinuntahan niya agad sa ospital ang kanyang mag-ina. Dahil alam niya na kinakailangan niyang samahan ng mga ito, lalo na't may hindi magandang balita ang doktor sa kanila tungkol sa kalagayan ng kanilang munting anghel. Pagdating ni Benjamin sa ospital ay agad niyang miyakap si Lindsay upang kahit papano ay gumaan ang pakiramdam nito. Pero hindi mapigilan ni Benjamin na tumulo ang kanyang luha dahil bilang ama ay masakit para sa kanya na malaman na nahihirapan ang kanyang mag-ina. Habang pinagmamasdan ng mag-asawa ang kanilang anak, ay hinawakan ni Lindsay ang kamay ng sanggol at ilang sandali pa ay biglang gumalaw ang ulo nito at idinilat ang mga mata. Alam nila na sa kalagayan ng sanggol ay hindi pa ito nakakakita. Pero sa puntong idilat nito ang kanyang mga mata at tila nakatitig sa kanila, ay mistulang sinasabi ng sanggol sa kanyang mga magulang na huwag mawala ng pag-asa at magiging ayos din ang lahat. Makalipas ang ilang araw ay muling nagsagawa ng brain scan ng doktor kay Baby Miles at laking gulat nila sa naging resulta dahil huminto na ang pagdurugo sa utak ng sanggol at nang malaman ng mag-asawa ang magandang balita ay hindi nila mapigilan ang maluha dahil isang pagsubok ang nalampasan ng kanilang anak na tila isang milagro. Matapos ang 107 araw na pananatili ni Baby Mel sa ospital, ay masigla itong naiuwi ng mag-asawa sa kanilang bahay. Nag-uumapaw ang saya nila Lindsay at Benjamin
dahil nalampasan nila ang isang matinding pagsubok sa kanilang buhay at uuwi sila sa kanilang bahay na kasama ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Makalipas lamang ang isang taon ay makikita natin sa mga larawan ni Baby Miles na masigla at malusog na ang bata. Hindi nga makapaniwala ang ilan na ipinanganak ito na kulang sa buwan dahil sa sobrang kulit nito. Ang mga ngiti ng mga bata ay talagang nakakapagbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Dahil ang kanilang mga ngiti ay napakahalaga para sa isang magulang. Ito ang nagiging inspirasyon nila upang mas lalong magsumikap sa buhay. Dahil walang magulang na gustong mawala ang ngiti sa mga labi ng kanyang anak. Kaya gagawin nila ang lahat upang manatili ito. Maraming salamat sa pakikinig. Kamusta mga kaibigan? Ang kwentong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang binata na laging binubuli sa kanilang lugar. Dahil ang binatang ito ay nagtataglay ng kakaibang anyo. Kaya lagi siyang nagiging tampulan ng tukso ng mga taong mapanlait sa kanilang kapwa. Pero isang aral ang kanilang matututunan dahil sa kanilang mga maling gawa. Kaibigan, bago natin simulan ng kwentong ito, kung bago ka pa lang sa aking channel ay maaari bang mag-subscribe ka na? I-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Ang bida sa kwento natin ngayon ay si Ali Sansiman, na 21 taong gulang at nakatira sa Afrika. Sa edad niyang 21 ay tila hindi tugma ang kanyang pag-iisip sa kanyang edad. Marahil ay dahil na din sa kanyang kakaibang kondisyon. Ayon sa kanyang ina, hindi na nila pinag-aral si Ali dahil hindi naman daw kayang suportahan ng kanyang pag-iisip ang mga tinuturo sa eskwelahan. Kaya lumaki si Ali na hindi man lang natutong bumasa at sumulat. Sa kanilang lugar, iniisip ng mga taong nakapaligid sa kanya na isang unggoy si Ali. Hindi lang dahil sa kanyang itsura, kundi dahil na din sa mga kinikilos nito. Dahil ayon sa ina ni Ali, hindi daw kumakain ng mga lutong pagkain ng binata. Mas gusto daw nito kumain ng saging at mga sariwang prutas o gulay. At madalas, kumakain si Ali ng damo. Hindi mahilig makihalubilo si Ali sa mga tao. Kaya madalas ay sa kagubatan siya naglalagi at nagpapagala-gala. At kung matsyempuan naman siya ng mga kabataan sa kanila, ay lagi siyang pinagtitripan upang gayahin ang mga ginagawa ng unggoy. Pang-anim si Ali sa magkakapatid. Pero bago pa man isilang si Ali sa mundong ito, ay maagang binawian ng buhay ang kanyang mga kapatid. Kaya iniisip ng kanyang mga magulang na tila isang sumpa sa kanila ang nangyaring sunod-sunod na pagkamatay ng mga anak nila. Kaya sinabi ng ina ni Ali na humiling sila na sana ay magkaroon sila ng anak na magtatagal ang buhay. Kahit na mayroong kapansanan, basta makapiling lang nila ito ng matagal. At makalipas lang ang ilang taon, ay isinilang na si Ali na may kakaibang anyo. Sinabi ng doktor sa ina ni Ali na kinakailangan niya ng matinding pasensya at pag-unawa upang mapalaki si Ali ng maayos. At sabi naman ng kanyang ina na gagawin niya ang lahat upang ingatan ang nag-iisa niyang anak na buhay. At naniniwala siya na sa kabila ng kapansanan ni Ali, ito ay regalo ng Diyos sa kanila. Kaya siguradong iingatan niya ito at aalagaan. Lumaki si Ali na hindi marunong magsalita, pero marunong naman siya umintindi. Kaya kahit papano ay nauutusan siya ng kanyang magulang sa mga bagay na madali lang para sa kanya. Isa pang problema ng ina ni Ali sa kanya ay palagi itong nawawala dahil hilig nga ng binata na magpagala-gala sa kagubatan. Kaya lagi itong wala sa kanilang bahay. Sa tuwing nakikita ni Ali ang mga bata sa kanila, ay tumatakbo ito ng mabilis dahil ayaw niya makipaglaro sa mga ito. Dahil kahit na siya ay may diferensya, ay alam niya na ginagawa lamang siyang katatawanan ng mga tao sa kanila. Kaya lagi siyang tumatakbo kapag nakikita sila. Masakit para sa ina ni Ali na makita ang kanyang anak na ginagawang katatawanan ng ibang mga bata. Ang mas masakit pa, pati mga matatanda sa kanila ay madalas din tuksuin si Ali. At dahil bilang ina, hindi niya pinapalampas ang ginagawa nila sa kanyang anak. Dahil siya ang masigit na nasasaktan sa mga pangkukutya na ginagawa kay Ali. Kaya madalas silang mapaaway sa kanilang lugar dahil sa pagtatanggol sa kanyang pinakamamahal na anak. Kung minsan, maging ang ina ni Ali ay hirap din lapitan ng kanyang anak. Dahil mahilig talaga ito magtatakbo. Paborito niyang takbuhan kapag tinatawag siya ng kanyang ina ay ang bukirin sa kanila. Dahil kasunod nito, ang kagubatan na gustong-gusto niyang ginagalaan. Para mapauwi si Ali,
ay gumagamit ang kanyang ina ng lubid na may ginupit na gulong upang hilahin si Ali pauwi sa kanilang bahay. At kung minsan ay nagpapatulong din ang kanyang ina sa ibang tao para mahuli si Ali at maiuwi. Dahil kung hindi ito gagawin ng kanyang ina, sigurado tatakbuhan lamang siya nito. Sobrang hirap ng buhay nila Ali sa Afrika. Kaya kahit mga sariwang prutas at gulay na lamang ang kinakain ni Ali, ay minsan hindi ito maibigay sa kanya ng kanyang ina. Kaya madalas, kapag nasa kagubatan si Ali, ay kumakain ito ng damo, gaya ng ibang mga hayop na kanyang nakikita. Sa kabila ng nararanasan na hirap ni Ali at ng kanyang ina, ay patuloy silang lumalaban sa buhay. Kahit na iniwan sila ng kanyang ama, ay hindi sumuko ang kanyang ina at patuloy na humuhugot ng lakas sa kanyang espesyal na anak. Kahit na pinagtatawanan at kinukutya si Ali ng mga taong nasa paligid niya, ay lagi pa rin nakangiti ang binata na tila walang problema. Ang mga taong kumukutya kay Ali ay yung mga taong walang respeto sa kapwa nila. Wala silang pakialam kahit na may natatapakan silang tao. Basta ang mahalaga sa kanila ay meron silang pagtatawanan na taong hindi naman sila kayang labanan. Kahit na may diferensya si Ali at kakaibang anyo kumpara sa ibang tao, ay hindi dapat niya nararanasan ang ganong klaseng pagtrato. Dahil iba man ang itsura ni Ali, ay tao pa rin siya at may buhay na dapat irespeto. Alam nyo, hindi natin dapat ginagawang katatawanan ang diferensya ng iba. Dahil isipin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan nila at nagtatawanan ka, anong mararamdaman mo? Di ba masasaktan ka? May kasabihan nga tayo, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Dahil meron tayong tinatawag na karma. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, mabuti man o masama yan, ay babalik sa'yo. Kaya lagi nating piliin na maging mabuting tao. Huwag kang mapangusga sa kapwa mo dahil hindi mo masasabi ang ikot ng mundo. Maraming salamat sa pakikinig.